Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka with evidence. Naku po, laglagan na ba ito? Mga kabibig, nilaglag nga ba ni Senator Amy Marcos ang kapatid na si BBM? Hinggil sa negative campaigning, sino ba ang nagsimula ng negative campaigning? Di ba si BBM? Okay, aminin natin. Sinabi ni BBM na bumili nga lang ng suka, pag uwi may COC. Natural yung ibang mga kandidato, ma-hurt talaga. Kasi you refer them as mga suka. Kaya may team suka at team sinusuka. Ito naman si Amy Marcos, independent daw siya. Kahit nasa grupo siya ni BBM sa Alyansa ng Bagong Pilipinas, sinasabi ni Amy Marcos, independent siya. Playing safe siya. Friends pa din siya sa mga Duterte. Ay naku, Amy Marcos. Di ba? Huwag na tayo magdrama-drama, day. Halata naman, day, na ayaw na sa mga Duterte sa'yo. Well, interpretasyon lang namin to. Kasi kung tanongin si BP Sara tungkol kay Amy Marcos, wala naman siya ma-comment. Di ba, mga kabibig? Kaya, grabe, no? Sumama ka sa alyansa ng Bagong Pilipinas, itinaas ang kamay mo ni BBM. Tapos sabihin mong independent ka. Ano ba talaga, te? Ano ba talaga ang tunay na kulay mo? 'Di ba? Ipakita mo ang tunay na kulay mo. Yung mga gano'n kabibig ba? Kaya ang mga netizen ay nagdududa na kay Senator Amy Marcos. Baka si Senator Amy Marcos daw ay isang pain. Hala, or baka si Senator Amy Marcos daw ay, bisaya pa ba, naniid o naging, tawag dito, siya yung espiya sa grupo ni Bongbong Marcos para kung ano ang makita ni Amy Marcos ay ibabalita niya sa Pilipilaban. Ay, wag naman po kayong ganun, ha. Sabi ni Senator Amy Marcos, independent siya. O hayaan niyo siya maging independent. So, eto ang interview ni Senator Amy Marcos hinggil sa mga issue na iyan. Independent si Senator Amy Marcos. Wag kayong mag-ano-ano dyan. Kayo talaga, gusto nyo talagang sirain si Senator Amy Marcos. Bahala kayo dyan. Kung siraan na talaga ngayon. Negative campaigning, according to Comlex, is okay. Ito na kabibigan si Senator Amy Marcos sa kanyang playing safe. Sa kabila ng akusasyon ng pamamangka sa dalawang ilog o magkaibang partido, ay nilinaw ni Senadora Amy Marcos na nananatili siyang independent ang kanyang kandidatura para sa darating na halalan sa Mayo. Si Troy Gomez sa report. Hindi ako sang-ayon sa lahat. Nilinaw ni Senadora Amy Marcos ang kanyang pakikisama sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kabila ng kanyang naunang sinabi na magbibitiw siya sa grupo. Ayon sa Senadora, isa pa rin siyang independent candidate, sabay diin na hindi siya naniniwala sa lahat ng sinasabi ng alyansa sa entablado. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni BBM ay puro salita lang. Wala, grabe, nakaka-offend naman yan, Senator Amy Marcos. Yung kapatid mo ang nagsasalita para sa inyo tapos hindi ka naniniwala. Uy, grabe, huwag ka nang ganyan. Parang nilaglag mo ang alyansa. Nilaglag mo talaga, Senator Amy, kasi independent ako. Di ba? Independent ako, nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Sa Naku, parang napaka-unfair naman kung sumali ka sa alyansa, dinala yung pangalan mo sa alyansa ng Bagong Pilipinas, tapos sasabihin mong independent ka at hindi ka sasang-ayon sa lahat ng mga sinasabi kasi alam mo negative campaigning at nagbubumerang sa kanila. Playing safe ka kung ganun, 'di ba? Kung ako yung kung ako yung si Bongbong Marcos, hahayaan ko ba ang kapatid na ganito? Or baka strategy niya 'to para makakuha ng boto sa kabila? Ay, pwede, mga kabibig, stratehiya ni Senator Amy Marcos na walang magagalit sa kanya sa kabila. Baka gagawin niya itong tawag dito, shield na, uy, independent yan, huwag yung tirahin si Senator Amy Marcos, wala siyang ginagawa, hindi siya sang-ayon sa kung ano ang mga negative campaigning sa alyansa, di ba? ng kampanya ng alyansa ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagbato ng putik ng paninira sa mga kandidato ng PDP laban.
Ang kanyang patama ay nag-deliver lang daw ang mga ito ng suka pero nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Para kay Senadora Amy na nakatatandang kapatid ni Marcos Jr. ay di nakabubuti sa kampanya ang panay na paninira sa ibang mga kandidato. O, diba? Naku, Bongbong Marcos, wala ka, sinampal ka ng kapatid mo. Sana, ang ginawa ni Amy, after that, sinabi niya yung kapatid niya, Marcos, wag ganon. Kasi magbubomerang sa atin yan, baka hindi tayo iboto dahil sa mga sinasabi mo. Pero until now, hinahayaan niya ang kapatid niya na magsalita ng ganon. Marcos, maawa ka naman sa mga senador mo. Wag mo na lang akong isipin kasi independent ako. Maawa ka sa mga senador mo. Kasi magbubomerang sa kanila. Baka ang tao lalong magalit dahil sa mga statements mo na kadiliman o tapos yung mga AJK, yung mga suka-suka, ano na ngayon, di ba? As a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very self-defeating and unconstructive yung bira ng bira. Mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao. Kaugnay nito ay sentimental naman ang nararamdaman ng senadora nang tinanong kung nais ba niya ang isang 12-0 na panalo para sa alyansa. Di kasi niya makalimutan ang dati nilang samahan ni Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa sa panahon ng kampanya noong 2019 elections. Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Yun yun ang sinabi ni Senator Amy Marcos, parang teary-eyed. Kasi kung mag-12-0, di ba, independent siya. Nakakatawa. Ang gulo-gulo ng statement. Oo, kung 12-0, so nasali ka sa alyansa. Pero sabi mo, independent ka. Ay, ewan ko kung anong strategiya ang ginamit niya. So parang naawa din siya. Kina Senator Bongo at Senator Bongo at saka ni Bato, yung mga friends niya na humatalo. So, yung ganun, emote si Manang Amy. So, ewan ko sa inyo, kabibig, kung ano ang inyong reaction kasi nasabi ni Senator Amy Marcos na independent siya. Ramdam mo kasing mahina ang line-up ng kapatid mo, kaya ngayon pa lang, tiwalang ka kasi. Isip mo, madamay ka. Kahit anong gawin mo, Marcos ka pa rin. Hindi nyo na kami mabubudol. Independent nga ba? Talaga ba? Ba't nandiyan ka sa alyansa? Huwag kang sumama. Ma'am Amy Marcos, hindi na kami kasya sa inyong bulsa. Please, wag nang magpabudol. Kaliwa ang pinagsasabi mo, pero sa kanan ang galawan. Wag pabudol. Magaling kang sumayaw, kaya napaniwala mo ang mga Duterte. Kaya nanalo kapatid mo. Ngayon, ewan ko lang kung maniniwala pa sa inyo ang mga botante. Yan ha. Yan, kung independent ka, dapat hindi ka sumama sa rally. Tama, di ba? Independent ka. Kahit sinasabi mo, Amy, sumama ka lang sa alyansang alyansa, Bagong Pilipinas. Ay, wag, ayoko nang makaano. Kasi yung Pinipilaban, meron kayo. Gusto ko lang mag-independent. Ngayon, sumama ka, hindi ka na independent. Diba? Ano ba yung independent? Wala sa kahit anong grupo. You stand alone. Diba? Pero sumama ka sa alyansa, so hindi ka independent. Diba? Pangampanya lang yan. Bahala na kayo. Vote straight PDP. No vote for I'm. Alam mo, wala kasing kapalang mukhang mangga. Bawal na ulit mabudol. Budol pa mo. Ito yung mga statement ng ating mga netizen hinggil sa statement ni Senator Amy na hindi siya sang-ayon sa mga sinasabi ng alyansa ng Bagong Pilipinas at independent si Senator Amy Marcos. Take note, independent si Senator Amy Marcos. Diba? At kung naalala niyo si BBM, humihirit na naman si BBM, no? Si BBM ba, walang katapusang hirit talaga. Ewan ko naman sa BBM, kung talagang gusto mo ang negative campaigning, pinatulan ka ni Digong, ba't ka nasasaktan? Di ba, kabibig? So, eto na si BBM, may pahabol na ng mga istorya. Ewan ko kay BBM, parang anong klaseng strategiya ito? Gusto niyang matalo yung senatorial slate niya. Ito na. Po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng Granada. Wala, grabe. Mapasabugan ng Granada. Sineryoso mo talaga ang joke ni Pangulong Duterte, no?
Ay, nako. Kaya naman po, wala po kayong maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. O BBM, sino bang nanguna? Sino ba ang tawag dito? Nangutya ng tao, di ba ikaw? O lumaban lang yung kabila, nagbigay lang ng statement. Dito parang ikaw pa-victim. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Wala. So it means kung magmumura ka, masamang tao ka na. Kung hindi ka nagmumura pero nagpaparinig ka, mabuting tao ka. Ay ano ba talaga? At sa kanilang mga pinapanalangin para sa ating bansa Klaruhin mo dong. na Ano? kung ano ang direksyon ng alyansa. Ito ay ang kaunlaran. Hindi pag-aaway-away, hindi ang Kung ako talaga yung mag-i-introduce sa aking mga senatorial slate, no, hindi ako magbabasa ng script. Kasi galing sa puso. Kasi nakilala ko sila. Alam ko kung ano ang kanilang plataforma. Why do I need to read a script? Diba? Parang drama? Parang scripted? Mas mabuti pang straight to the point ka. So, walang script kung mag-negative campaigning. Pero kung realistic, kung tungkol sa plataforma, may script. Naku, ano ba yan? pag-aapi. Tingnan nyo. Ang kailangan po natin ay mag-unlad. Hindi po nananakot Di ba? at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon. Hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes ng Alam nyo kabibig, observation ko lang to kasi I've been in so many like mga symposium, mga workshops. Parang kung yung speaker mo ay hindi makikonnect sa eye to eye sa'yo, parang hindi ka maniniwala sa kanya. Parang wala kang makukuhang magandang sasabihin sa kanya. Parang hindi confident, yung parang nagsisinungaling, yung parang mambubudol, yung parang ano ba to? Are we listening to a person who cannot face or cannot do eye to eye contact to us? Or gusto lang natin yung mga taong nagbabasa lang ng script tapos ang boring. 'Di ba? Parang hindi seryoso, hindi galing sa puso. Yun ang aking mga naobserbahan ba kung makikinig ako ng isang symposium or workshop. Talaga yung mga speaker eye to eye contact sila para ramdam ng mga nanonood or na nakikinig sa kanila na ay maganda ang symposium na ito, ang workshop na ito. Pero kung ang tao nagsasalita, reading the script, gusto mo ba siyang pakinggan? Parang aalis ka. kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Si BBM ba, I was wondering, bakit kung talagang reading script na lang siya ba, sana na-rehearse niya ang script para hindi siya magbulol-bulol, lalo na pag Tagalog. Pati nga English, nabubulol din siya. So sana sinabihan siya ba, sir, ito yung script mo, basahin mo ng 2 times, 3 times para hindi ka mabubulol or para may guide ka to speak or to talk to people. Pero ito po, every now and then nabubulol siya. Kaya nga sabi ng ibang tao, ano ba yan? Totoo ba yan? Seryoso ba yan? O talagang galing sa puso yung pagsasalita niya? O talagang meron silang purpose kung bakit sila tumakbo? Kasi alam niyo ang tao, makikita nila ang sincerity sa mata ng nagsasalita. Ano ang iyong komento tungkol ito mga kabibig? Yan sinabi ni Senator Amy Marcos na independent siya. Walang utang na loob din ito. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi ko boboto to. Sabi ng isang netizen kay BBM. Ito pa ang sinasabi ng ilan. Wala din kami narinig na accomplishments mo. Bait-baitan ka pa noon, maninira ka rin pala. Pinakita mo lang na ikaw ang nasa likod ng impeachment. Uy, bakit ito palaging
spokesman ng team sinusuka. Alyansya, Diretso, Cobeta. Bawian mo nga, mag-practice kayong lahat. Tapos sabihin mo, sinisigurado ko lang na walang sabog sa lineup namin. Relax lang, BBM. Relax lang, BBM, stress na stress ka na eh. Halatang pikon ka. Oo nga, paano pikon si BBM sa mga hirit ni Tata Digong? Siya naman po ang nauna ng humirit, di ba? Ito pa ang sinasabi ng ilang mga netizen. Grabe ha. Pakita mo muna ang accomplishments mo para maniwala kami sa line-up mo. Kung wala kang maipakita, umupo na lang kayo backstage. Uy, grabe. So yun po mga kabibig ng ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.